naiwan. Sinong gumawa? Sino ba talagang gumawa? Paano? Nagsimula? Oo nga. Iba-ibang paniniwala. Dami kasi. May basyan ba o wala? I wonder. Bigyan ng linaw. Hanapan ng sagot. Alamin ang totoo. Ituwid ang baluktot. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Mga tanong ni Juan, bigyan ng kasagutan. I wonder. Na-amazed ako, I was surprised, na parang, ang dami pala itinatagong ganda ng Bukidnon. Iisipin mo talaga na, pang ano talaga to, pang tapat talaga to sa ibang bansa. Pag nakita mo yung mga lugar na to, iisipin mo na, sa Pilipinas ka ba? Lami, kaayo. Wow! Grabe! Grabe! Ang astig nito, ngayon ako nakakita. Kumukulo-kulo pa to. Alright! Let's spoon ourselves. Spoon ourselves. Masarap siya. Hindi maipaliwanag yung lasa niya eh. Sarap! Daraw pa giyon kanit Bukidnon. Himalay karap arini. Dinita Bukidnon. Ang pangarap talaga natin ay mabuksan ang kamalayan ng mga kabataan. Hindi lang sa Bukidnon, sa buong mundo. Ano ang halaga ng lupa sa buhay ng tao? Kay ko Himalay to Bukidnon. Himlay kaw anay dini tabukidnon. Bago po na tayo maka-learn po ng bagong kaalaman, kailangan po nating i-empty yung cup natin. Pahinga muna tayo dito sa Bukidnon, mga ka-wonder! Ito yung third time ko sa Bukidnon. I was here for sa coverage. Hindi ganito, parang wala nga akong matandaan na ano bang magandang nakita ko noon. Sobra ako namangha at na-in love. Na-in love sa Bukidnon dahil doon sa nakita kong mga ganda ngayon ng mga lugar, doon sa iba-ibang lugar na hindi ko nakita before. Sa muli kong pagbabalik sa Bukidnon matapos ang 14 na taon, nabalot ako ng magkahalong kaba at excitement sa mga bago kong madidiskubre. Ang napili kong first stop, ang nakilala raw bilang isa sa pinakamalinis na anyong tubig sa Northern Mindanao taong 1990. Mga ka-wonder, welcome po sa Bukidnon. Ngayon, dito tayo sa Lake Apo. Ang sumasako po dito ay Valencia City. Ayan. Look at the view. It's so beautiful, right? Habang binabaybay ko ang picture-friendly Lake Apo sakay ng floating cottage, hindi ko na rin mapigilang mapapose at mag-feeling grateful sa napakagandang view. Ganap na ganap ang pag-aura. Travel photos, check na agad. Isang uri ng crater lake ang Lake Apo. Ibig sabihin, nabuo ito mula sa isang bunganga ng bulkan na napuno ng tubig. Mayroon itong lawak na 24 hectares at umaabot ang lalim hanggang 26 meters. Tinawag daw itong Lake Apo dahil ang salitang Apo sa Bisaya nangangalog ang matanda gaya ng ating mga lolo't lola. Ayon kasi sa mga alamat, mayroon daw nakatirang matanda noon sa bundok nito na minamaltrato ang kanyang apo. At bilang parusa, binaha ng mga Diyos ng bundok ang lugar kung saan ito nakatira hanggang sa mabuo ang Lake Apo. Nang marating nga namin ang kabilang bahagi ng lawa, tanaw sa itaas ang buong barangay ng Ginoyoran sa Valencia City.
Bakit ka mamumroblema kung wala kang budget papunta sa ibang bansa, samantalang dito pa lang, makikita mo na yung mga meron sa ibang bansa, di ba? O, siyempre tangkilikin muna natin yung Pilipinas, di ba? Ayan, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Oh my God, this is so beautiful. Beautiful, ayan. Old trees, ayan, bundok sa paligid. Wow! Talagang pasyalan, pampamilya, pambarkada, lahat na talagang pwede nyo gawin dito sa napakagandang Bukidnon! At ma-enjoy mo na to one to sawa, yung mga napakagandang mga view dito. So isa lang ho ito sa mga pwede nyong puntahan, isama sa inyong IT. Kung pupunta kayo dito sa Bukidnon, ito pong Lake Apo. Sa pagbaba ng temperatura sa Bukidnon, ano pa nga bang masarap lantakan? Kundi mamapak ng chocolate bars o kaya humigop ng mainit na sikwate na gawa sa kakao. Ayan mga ka-wonder, alam niyo ba na nagsisimula ng makilala ang Bukidnon dahil sa kanilang mga cacao products? Ayan. Ay, amoy na mga ano. Lasang-lasa talaga. Hanggang sa huling dulo ng ngipin ko. Nagtataas ang bundok, naglalaki ang pine trees, makapal na fog na sinasabayan pa ng malamig na klima. Mga ka-wonder, wala tayo sa Baguio ha? Nandito tayo sa Pine Ridge, Malay-Balay, Bukidnon. 2020 binuksan ito sa publiko. This place is a partnership with Bukidnon Tagulwanon tribe. They own the area, we developed the place, and of course, we share a certain percentage sa ilaha, sa income. No signal and no internet nga raw dito. Ika nga, leave what is behind. At mag-enjoy lang kasama ang nature. Pwede rin mag-me time o kaya kasama ang mga mahal sa buhay. Kung tahimik na muni-muni campsite raw ang hanap mo, tiyak magugustuhan mo raw dito. Proud nga taga-Bansalan, Davao del Sur. Since as you can see, nindot kayo ang place, very relaxing. Panington jud ta ani nga lugar. So nag-enjoy jud mi. Hopefully next year makabalik mi diri. Napakasarap. As in, daig mo pa yung napunta ng Baguio, pero Baguio from the south. Yes! Mga ka-wonder, napaisip na ba kayo kung saan gawa ang hinihigop niyong tsokolate tulad ng sikwate? Sa Pine Ridge, hindi lang malawak na campsite ang kanilang pambato. Dahil meron din ditong 7-hectare cacao farm. At ang isa sa cacao farmer na katuwang nila, miyembro ng Bukidnon Tagulwanon tribe, ang ka-wonder nating si Alex. Bago nga raw mapasa kamay ang matamis na tableya, daraan daw muna sa mapait na proseso. Tumatagal kasi ng 5 taon bago mapatubo ang kakao. Ganito nga rin daw ang naging buhay ng ka-wonder nating si Alex. May mga mapait na sinapit pero nagsumikap na hanapin ang tamis sa kanyang buhay. 2006, nag-start sa poultry, nabot ko 9 years. Hangtod sa naplakman ko, pag-wonder yun, sila ka bulan, na-promote din ko Gligman. Mag-after og mga 2 years, na-promote din ko mga kaning kuwan overall. Noon, malayo siya sa kanyang pamilya. Ngayon, dahil sa kanyang hanap buhay, kasama niya na sila araw-araw. Tunay nga sa bawat higop, sumasalamin ang pagsusumikap at pagmamahal ng cacao farmers ng Bukidnon. Kaya the next time you take a sip of your hot sikwate from Bukidnon, know that you are special, mga ka-wonder. Kung comfort food ang pag-uusapan, ang specialty ng Bukidnon, ang binaki. Lami kaayo. Mura siya og cake flavored corn. Not so sweet, enough yung sweetness, and then creamy. Gawa ang binaki sa dinurog na mais, gatas at mantikilya.
Ang mixture nilalagay pabalik sa balat ng mais. Saka isasalang sa steamer at lulutuin sa loob ng 15 minuto. Para sa mga taga Bukidnon, ang binaki nagmula sa salitang baki na ang ibig sabihin palaka. Nga, palaka daw kasi ang postura o posisyon ng nagluluto ng binaki noon. Ang paniniwala pa nga ng iba, ang mismong pagkakatupi ng binaki para bang itsura daw ng binti ng palaka. Oo nga no. Hindi nga raw nakapagtataka na mais ang pangunahing sangkap ng patok na binaki. Ang probinsya kasi ng Bukidnon, top producer ng mais sa buong Northern Mindanao. Ang napoproduce daw kasi na mais nito ay mahigit kumulang 300,000 metric tons kada taon. Katumbas lang naman ng mahigit kalahating porsyento ng kabuuang produksyon ng mais sa buong rehiyon. Isa sa nagluluto pa rin ng pinaki magpahanggang ngayon, ang ka-wonder natin na si Lisa. Yung bakery namin sa magulang namin yon, nagsimula 1974. Nagsimula sila sa binangkal, then sa yung mga binabalot na tinapay. Dalawa lang kasi ang bakery dati dito sa barangay namin. Sila yung nagsusupply ng tinapay sa bukid. Kahit saang bukid. 2010 nang magsimula silang magtinda ng binaki. At makalipas ang mahigit isang dekada, hanggang ngayon, binabalik-balikan pa rin sila. Bukod nga raw sa keso na kanilang dinadagdag palaman, freshly pitas pa nga raw ang mais sa kanilang taniman. Ang kanila daw binaki, hindi lang daw mabenta sa mga kalapit probinsya, pang ibang bansa pa. Proud po kami kasi ang sa amin dito maraming tumatawag. Yung mga nakatikim na sa binaki namin. Bibili sila ng 100 pieces dadalhin sa ibang bansa. Kailangang 24 hours naka-frozen siya. Pero mga ka-wonder, hindi lang daw binaki, meron ang Bukidnon. Dahil meron din daw itong modern version. Nasanay kasi tayo kapag sizzling plate sa kainan, kadalasan pang-ulam o pang-pulutan yan. Pero ibahin mo raw itong isang restaurant na ito sa Manolo, Portage. Dahil ang kanilang sizzling, dessert o panghimagas, ito ang sizzling binaki. Yung owner po namin, mahilig siya sa mga twist when it comes to dishes. Yung sizzling binaki is more like parang brownie a la mode. Yung binaki, ginawa namin parang square na cake. Binuhusan namin ng caramel para mag-sizzle siya sa sizzling plate. Purple corn is same texture lang sa yellow corn but it's sweeter. Let's proceed ourselves. Tara! Tikman na natin yan! Dito talaga is Pangila for pictures. Ano isda? Isda? Hello! Sorry, isda pa. Sorry. Wow! Grabe! Kumukulo-kulo pa to. Para siyang pudding na sapin-sapin na may ice cream na something na... Kasi may almond, di ba? Masarap siya. Hindi maipaliwanag yung lasa niya eh. Sarap! Ano pangalan ko ulit? Grabe. Sarap. Kung papasyal ka raw sa isang lugar, hindi kumpleto ang pahinga kung walang saliw ng musika at pagmamasid sa kalikasan.
Para kay Dato Waway ng Talaandig Tribe sa Bukidnon, ito ang kayamanang nagbibigay kulay sa kanilang buhay. Isa sa tradisyonal na instrumento na kaya niyang tugtugin, 2 string lang daw ang pagagalawin. Ito ang katyapi, gawa sa kahoy at hugis barko. Pero hindi lang ang kakayahan sa pagtugtog ng katyapi ang gustong i-share ni Dato Waway sa komunidad. Mayroon pa raw siyang isa pang natatanging talento, ang pagpinta. Hindi gamit ang pintura kundi lupa. Nagsimula noong 90s sa simpleng pagpinta gamit ang lupa at paintbrush. Hanggang sa tumagal, nakagawa na rin siya ng modernong bersyon. Ang lupa kasi kapag tumigas, nagiging clay at kanyang hinuhulma sa iba't ibang disenyo. Ang pangarap talaga natin ay mabuksan ang kamalayan ng mga kabataan. Hindi lang sa Bukidnon, sa buong mundo. Ano ang halaga ng lupa sa buhay ng tao? Lalong-lalo na yung topsoil. Kasi kung walang topsoil, walang tutubo na palay, wala lahat. Yung soil painting, gateway para maunawaan ng mga kabataan. Saka naman niya idinidikit ang glue sa kanyang obra at ang resulta, mala 3D na obra. Ang mga pamihirang obra at workshop na ginagawa ni Dato Waway at ng kanyang grupo, inaasahan magiging daan para umukit ng kasaysayan ang Bukidnon at masungkit ang Guinness World Record bilang soil painting capital of the world. At dito nga sa museo ng Bukidnon State University, makikita ang obra ng grupo at ng mga estudyanteng kanilang naturuan. Tara, dayuhin natin at mamangha sa kanilang kakaibang sining. Sinalubong ako ng mga estudyante mula pa sa 7 tribo ng Bukidnon. Hindi ko na nga rin napigilang mapaindak at sumabay sa kanilang sari-saring instrumento. Ang sayaw, ginagaya ang galaw ng iba't ibang hayop. May unggoy, ibon at palaka. Dito ko na rin nakilala si Isoy. Isa siya sa mga unang naturuan ni Dato Waway sa pagpinta gamit ang lupa. Isa rin siyang visual artist at art teacher ng universidad. Maka-wonder! Alam niyo ba, dito raw sa Bukidnon, iba-iba pala ang kulay ng lupa kada lugar. Ayon kasi sa mga eksperto, nakadepende ang kulay sa nilalaman nitong tubig, minerals, at iba pang organic matter. Sa lantapan kung saan nakatira si Dato Waway at ang Talaandig Tribe, ang lupa kulay kape at tsokolate. Samantala may kulay pula naman dito sa Malaybalay, ang sentro o kapital ng probinsya. Kulay dilaw naman sa Talakag at sa mataas na lugar tulad ng Manolo Fortich, may kulay silver pa nga. At para masulit ko lalo ang pagbisita, aba syempre, susubukan ko rin magpinta gamit ang lupa. Ang challenge, gagawa kami ni Isoy ng interpretation namin ng I Wonder. Tara! Si Isoy, sinubukan gumamit ng iba't ibang kulay ng lupa. Mensahe po nito ay I wonder kasi dapat dapat makaano po tayo ng maraming kaalaman. Pero bago po na tayo maka-learn po ng bagong kaalaman, kailangan po nating i-empty yung cup natin. Tama ka riyan, Isoy. Ako naman, napili ko mag-focus sa basic colors ng lupa, ang itim at brown. Aba, not bad for a first-timer ha? Nabuo ko naman ang baligtad na question mark sa I Wonder logo. O diba, with matching outline at shading pa yan. Mga tanong ni Juan, bibigyan natin ng kasagutan dito lang sa I Wonder. Yung soil painting is amazing. Minsan, kahit mahilig ka mag-paint, para pag wala kang pera, medyo mahal kasi pricey yung mga ginagamit dyan, especially the paint itself. Pero dito kasi lupa lang yun. At iba-ibang kulay pa. Aba, isang... Sa Bukidnon, kahit saan ka raw tumingin, malaparaiso ang tanawin. Perfect for nature adventure.
Bago sumabak sa exciting outdoor activities, breakfast muna ng isa sa local dish. Ito daw specialty daw nila dito ang champurado. Bakit specialty to? Yung gamit namin na chocolate, ay yung ano po is cacao. Kakao na talagang dito. Ay, ang ganda. Try natin. Hindi siya masyadong matamis. Lasang-lasa yung kakao. Kung extreme adventure ang hanap, dayo na sa Dahilayan Adventure Park dito sa Manolo Fortich, Bukidnon. Dito masusubukan ang tinaguriang longest dual zipline in Asia na tumataginting na 840 meters o kasing haba ng 21 eroplano. At ang taas nasa mahigit 4,700 feet above sea level. Patok hindi lang sa makapigil hiningang nature view, dahil paminsan sasabayan pa ng mga lamig na klima na umaabot pa raw ng 5 degrees Celsius. Because we are from Germany and we like hiking in the mountains a lot. Also the zip line here is really cool. Like, it's the longest we have ever ridden. Ang nature adventure na ito, hindi lang daw pang mga Gen Z dahil dinarayo rin ito ng mga young at heart. Nadatnan nga namin na mag-asawang Joycelyn at Rodelio na mula pa raw sa Davao City. Sabay nilang hinarap ng buong tapang ang hamon ng 320 meters na nakaupong version ng zipline. Hindi rin nila inurungan ng 840 meters na nakataas ang kamay at paa mala superhero. Nag-enjoy ako. Ang sarap palang nakalipad, parang ibon. Sabi nila ipikit daw ang mata. Tiningnan ko talaga yung ibaba. Open eyes good ako. Matagal ko nang gusto mag-zipline. Ikaw ba ako kay first time? Sarap pala magsakay ng zipline. Pero hindi naman lahat extreme adventure ang hanap. Meron din naman mga tulad ko na mas gusto ang chill lang habang nag-enjoy. Dito sa Dahilayan Forest Park, isa sa nakaka-relax na rides ang tinatawag nilang Rainbow Slide. Pero teka, parang medyo hindi maipinta ang mukha ko sa kaba ah. Pag ako mabagal lang. Yes, ma'am. Di ba baka mabali kamay ko? Hindi. Taas mo pa mo, ma'am. Ma'am, sana pag-ikot, huwag bibitaw. Hawak lang na mabuti. Ready? Woo! Ang saya. Mabuti na lang tinry ko. Otherwise, baka sasabihin ka, magsisisi ka dahil hindi mo na-try. So, must try yung mga ganung mga activities dito. Yung experience ko talaga mula nung dumating kami rito, sobrang mainit na pagtanggap lahat ng mga tao dito. Ang sarap sa feeling, ang ganda ng culture nila, ang ganda ng klima, yung views, sobrang perfect talaga. Dear Bukidnon, alam mo, sobra akong namangha sa pagbabalik ko dito sa lugar mo. Nagulat ako na napakarami mo palang itinatagong ganda. Mga ganda na hindi ko nakita nung una ako nagpunta. At ngayon, nang nakita ko na to, sabi ko, dapat lang na bawat Pilipino ito makita nila. O paano po, magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi, alas 7:50 ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.